Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong Miyerkules, kalabing-6 ng buwan ng Hunyo, taong 2021. And your constant reminder, wear your face shield and your face mask. Huwag niyo pong kalilimutan yan. Napakalaga yan. Kahit kayo may bakuna, huwag niyong kalimutan yung maskara ninyo, mask, saka face shield. At huwag niyong kalimutan yung palagi ang paghuhugas ng inyong mga kamay ng sabon at tubig. And of course, umiwas kayo sa mga crowded places. Magdistansya po kayo ng 2 metro o 6 na pie. Ganyan ang pagitan nyo. Para hindi kayo mahawaan at hindi kayo makahawa kung meron kayong sakit. And syempre, yun yung pagpapalakas ng katawan. Dapat maging SOP sa atin yan. Kalimutan nyo nang kumain ng mga junk food. Maniwala kayo. Pag puro junk food, tataba kayo ng tataba niyan. Nako, lahat na sakit, diabetes, sakit ng puso, gigibayin kayo niyan ng taba. O kaya, anong kakainin nyo? Kumain na lang kayo ng mga masustansyang pagkain. Gulay, prutas, seafoods. O, di ba? Minom kayo ng maraming tubig. Matulog kayo ng maaga at 8 oras sa gabi. Mag-ehersisyo kayo sa umaga. Magpainit kayo yung morning sun. 15 minutes, pwede na yan. Vitamin D. Kagabi nga ako pala. Yung kanyang regular television address. Binigay na ho ni Presidente Duterte yung magiging estado natin sa anong uri ng quarantine natin ngayon. Mananatili pa rin po tayo ng general community quarantine dito sa Metro Manila, pati na sa mga karatig probinsya, Bulacan, sa ilalim ng, para tuloy kanta, sa ilalim ng puting ilaw, sa ilalim mo ng GCQ. Medyo konti lang ngayon ng paghihigpit. Some restrictions. Samantalang yung pong probinsya ng Calabarzon, yung Rizal, Laguna at Cavite, sa ilalim ng parehong status. Kaya lang, ito naman with heightened, mas mahigpit na pagbabawal. At sa pagsangay ni Presidente, ito pong mga babanggitin nating mga lugar. Yan po'y magpapasailalim sa GCQ hanggang huling araw ng Hunyo. Ito na, Baguio City, Kalinga, Mountain Province, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Batangas, Iligan City, Davao del Norte, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, Cotabato, South Cotabato, Lanao del Sur, at Cotabato City. Yan. These areas naman, itong babanggitin natin, mananatili po ito sa Modified Enhanced Community Quarantine o tinatawag na MECQ. Medyo ito, mahigpit ito. Hanggang sa huling araw ng buwan ito. City of Santiago, Cagayan, Apayao, Ifugao, Sabataan, Lucena City, Puerto Princesa, sa bayan nating Naga City, Iloilo City, Iloilo, Negros Oriental, Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Cagayan de Oro City, Davao City, Butuan City, Agusan del Sur,
Dinagat Islands, pati na ho yung Surigao del Sur. The rest of the Philippines, yung iba pang lugar na hindi natin nabanggit, magpapasailalim po ito ng MGCQ or the lowest quarantine classification. At meron nung kautusan si Presidente Duterte, sabi niya, yung mga biyahero at biyahera, pag kayo ay nagbigay ng mga negatibong swab test results na peke, lalong-lalo na dyan sa mga tourist spots natin, sabi ni Presidente, arestuhin yung mga yan. Dinirektahan niya na po yung PNP, yung Department of Tourism, lahat ng mga LGUs na arestuhin sila. At ipatupad ng napakahigpit ang pagsunod sa mga protocol, lalong-lalo na sa lokal na turismo. Sabi ni Presidente, huwag ninyong gawin yan at makakompromiso na naman tayo dyan. Pati yung gastos nyo. Kaya tingnan nyo, baka peke yung binigay sa inyong swab test results. Kaya dapat kasi titingnan nyo yung mga authentic lamang. O hindi ba, sabi ko sa inyo, yan, punta kayo doon sa diagnostic laboratory dyan, sa Park and Fly, Cherry Cheng, yun, sigurado kayo, okay doon. And KTI, gusto niyo naman ng mas mura, punta kayo sa mga public state hospitals. Mura doon. Ang sabi po ni Presidente, yung mga ahensya ng gobyerno, huwag kayong matakot na maghain ng demanda laban dito sa mga gumagamit ng peking swab test. At doon naman po sa mga community pantries, parang wala na tayong naririnig. Mukhang nahinto na, parang naging lang naging uso lang. Uso. O kaya hindi ba? By the way, meron na ba akong binalita sa inyo na yung pong ongoing musical pantry contest natin naman. Yung mga hindi pa nakakalam sa inyo, meron tayong ginawang contest. Ang laking pera. Ang prize money natin. Kaya yung mga telepono, ulitin natin yung mga telepono. Baka mga iba gustong sumali. Pasalihin natin. Sayang naman yung 1,375,000 piso. Biro niyo yun. Ang laki ho nun. Kami yung magkakaibigan. Nag-contribute kami ng cash para ho kayong mga mahilig sa music. At saka nga para ito alam mo yung sinasabi ni Presidente, yung mga community pantry, okay yan. Pinagpupupurihan ko yan. Na maganda yung kanilang mga intensyon. Ang problema lang, pag hindi ka sumunod, hindi ka makipag-coordinate dyan sa mga alkalde, mga barangay kapitan, talagang magkakaproblema tayo. Hindi pa meron na naman. Dyan sa Quezon City, sino ba yun? Pumarin ba yun? Kunsihal Pumarin, yung ginawa niyang community pantry. Ayan, 86 persons. 86 na tao ang nagkasakit na naman. Kasi nga, hindi ko naman maintindihan ito si kunsihal. Bakit naman kasi? Kunsihal ka pa naman. Huwag kang magagalit paulit-ulit na yung mga paalala sa inyo Hindi ko maintindihan kung bakit di naman yung magawa. Napakasimple lang naman. Magko-coordinate lang kayo Alam po ninyo, tayo, regular, na pumupunta sa mga barangay kapitan. Mula pa nung simula ng pandemic. Kung ano-ano ang ginagawang natin ng pagbibigay ng ayuda galing sa mga personal natin mga kaibigan. Tayo yung nagko-coordinate. At alam nyo, napakaganda talaga. Pag nag-coordinate kayo, pagdating nyo doon sa lugar, talaga namang disiplinado lahat ng tao, kompleto yung mask nila, yung face shield nila, yung distansya nila, nakaupo lang sila, malalayo ang agwat. Ganun ho. At saka sinasabi na ho namin, yun ang problema doon sa iba
Sinasabi na ho namin kung ilan lang ang ayudang maibibigay. And usually, sinasabi ho natin, mga 200 na tao mga heads of families, mga depressed o kaya mga biktima ng fire. O ngayon, mayroon si Senador Bongo na naman na distribution ng relief goods dyan sa Tondo. Mga fire victims. Sayang di tayo makakasama kasi meron din tayong pupuntahan sa Pampanga ngayon. Imbitado tayo ni Mayor Dante Torres ng Gagwa. Pati dyan sa Santa Rita. Meron din tayong dadaling mga ayuda ron. Maliban pa doon sa yung talagang layunin natin at pagtanggap ng imbitasyon para makausap natin yung mga barangay kapitan at yung mga mayor kung anong kanilang mga pangkasalukuyang madali ang pangangailangan, yung mga immediate concerns. Okay, hindi tayo makakasama mamaya kay Senador Bongo. May dalawang events natin, Gagwa at saka Santa Rita. At saka magdala na rin tayo ng mga dagdag na ayuda. Alam nyo, ang sekreto dyan sa mga community pantry. Apart from mag-coordinate kayo kung hindi sa mayor, barangay kapitan, saka sa PNP. Siguraduhin nyo lang, alam nagbigay kayo ng 200 lang na tao Huwag walang 200 ang dalhin yung ayuda, yung mga food packages nyo. Magdagdag kayo ng mga 20 pa kasi yung mga nakakarinig, kahit na hindi sila kasama sa listahan, pumupunta ho doon sa venue maaawa naman kayo, nandun, nakatingin lang sila, tapos wala sila. Yun, yung mga ibang nandun, at saka along the way, may mga nagpapalimos, bigyan nyo. Yun. Kaya nga hindi ba yung mga kaibigan namin, nagtayo na kami ng musical pantry contest. Ito, hindi na kayo kailangan pumunta sa lugar. Wala itong definitely 100% virus-free ito. Pera pa, tatanggapin nyo. May pamamagitan ng GCash. At ang gagawin nyo lang naman, huhulaan nyo kung sino yung kumakanta ron. Galing tayo sa wedding ng Tagaytay. Naku, tuwan-tuwa sila. Karamihan, puro sinasabi nila si Richard Pundaw. Yung iba naman, si Rico Puno. Ang iba, si Jose Marichan. Pero sabi ko nga sa inyo, kahit na sinong ilagay nyo dyan, panalo kayo. Basta marapol yung mga pangalan nyo, okay. Nasaan na ba yung telepono para ulitin natin? Kasi may nag-text sa atin, Sir, ulitin nyo naman yung telepono. May nagsabi sa amin. Nandiyan ba? 09. Memorize ko na dati yun. Ngayon, nakalimutan ko na. Hindi. Ito, hanapin natin, para maengganyo kayo. Ayan. Nakita nyo na ba? Ayun, 0938 766 2000. 0938 766 2000. At saka yung isa, 0938 781 0000. Apat na 0. 0938 781 0000. Now, kung gusto nyong marinig yung boses, yung buong kanta, makinig kayo sa Energy Station, 86.7. Tama ba? 806.7. Energy Station. Makinig kayo ng anong oras na ba ngayon? 2:00, pero wala pa. Kasi sa umaga ko tinutugtog yun 9:20, 11:20, 6:20 in the afternoon, at 9:20. Yan. 106.7 yung Energy Station. Pakinggan nyo, maririnig nyo doon. Pwede rin i-google nyo yung Whose Voice Sounds Familiar, Facebook. Doon, makikita nyo yung detalye doon. Ako, laki yung pera. 100,000 pesos pag nahulaan nyo. Hindi lamang yan. 15 sa inyo, makakatanggap ng 5,000. 15 makatanggap ng 10,000.
Ang 1,000 tanggap ng 100, 1,000 tanggap ng 200, 500 tanggap ng 400, 200 tanggap ng 600, 200 tanggap ng 700. Tapos, alam pa ba yun? Marami yun eh. Basta 1,375,000 pesos. O, di ba? Malaking pera yun. O, sumali ho kayo. O, punta naman natin tong si Presidente. Meron nung in-extend sa Presidente. Yun nung abrogation ng Countries Visiting Forces Agreement. Yung BFA, medyo, sabi ni Presidente, 6 na buwan, extension, pinag-aaralan niya pa eh. Kung talagang kailangan na i-abrogate to, ipagpatuloy. Meanwhile, yung dalawang bansa, yung ating si Ambassador Babes Romualdez, yung mga ibang official dyan sa Amerika, they're working out certain amendments. Dinadagdagan nila o kinukulangan yung mga kasunduan doon sa BFA para maging katanggap-tanggap kay Presidente Duterte. Meanwhile, sinuspindi niya na muna yung termination process. Teka muna, mag-break muna ho tayo. Balikan po natin ngayon. Samantala, meron pong binabalita, kahapon pa ito eh. Yung pong International Criminal Court, yung opisina ng prosecutor, sino ba ito? Si Bansuda. Ito magre-retiro na, pero meron pa rin kalokohan na ginawa ito eh. Etong si Prosecutor Bansuda na magre-retiro na. 2 araw yata mula ngayon, retirado na ito, pero nag-iwan pa ito ng alingas-ngas. Dahil ang rekomendasyon niya bago siya bumaba, kailangan daw na bigyan na ng formal na investigasyon, buong-buo, full investigation, itong si Presidente Duterte. Dahil sa kanyang marahas na kampanya laban sa illegal na droga. At pati na daw yung mga patayan dyan sa Davao City mula daw ng 2011 to 2016. Imbestigahan din. Pinalabas ito nung Lunes, kahapon. Ang sabi ho ni Bansuda, Bensuda. Yun daw pong opisina niya, si Fatu Bensuda, nagre-request dun sa chamber na simula na ang investigasyon dito sa sitwasyon sa Pilipinas kaugnay doon sa mga krimen na pag yung kinamit mo, papasok ka sa jurisdiksyon ng International Criminal Court. At ito raw ay naisagawa o nakamit dyan sa teritoryo ng ating bansa. Sa pagitan daw ng unang araw ng Nobyembre 2011 at 16 na araw ng Marso 2019. Ito sa ilalim daw ng War on Drugs campaign o digmaan laban sa droga at kaugnay pa rin daw sa iba pang mga krimen na kaugnay dito sa nabanggit na digmaan sa droga. Ito pong aplikasyon niyang for authorization kailangan maaprubahan ng ICC's pre-trial chamber. Ang sabi lang po nitong si Fatu Bensuda,
the same types of actors who also allegedly committed strikingly similar crimes in the city and region of Davao starting in 1988 and continuing to 2016. Eh, di binabanggit nito si Presidente Duterte. Ito daw po mga extrajudicial killings na ginawa. Eh, mukha daw lumalabas sa kanyang pagsusuri ay ginawa sa ilalim ng opisyal na patakaran ng Estado ng pamalaang bansang Pilipinas. Ito daw pong mga pulis at pati daw yung mga ibang opisyalis ng gobyerno nagplano, nagutos at saka kung minsan daw direktamente na ginawa itong mga pagpatay, extrajudicial killings. Ito daw mga kapulisan, mga police officers, at mga vigilantes, ang siyang pumatay. Pati daw yung mga opisyal at the highest level of government also spoke publicly, nagsalita na sa publiko, at paulit-ulit daw na sinusuportahan ang extrajudicial killings. At ito raw ay lumika ng kultura ng impunity. Talaga naman tong si Pato Bensuda talaga. No? Talagang niyakap niya, pinaniwalaan niya yung mga narratives, mga peking narratives na pinalipad ng mga oposisyon laban kay Presidente. Yung mga kritiko niya, yung mga sinasabing mga nasa kaliwa, mga left-leaning organizations, mga di umanong human rights organizations, pati na yung Rappler na yan. O pati yung mga dyaryo na sumusuporta, naku talagang puro kasinungalingan. Ito'y aalis na. Pero supposed to be, retirado nito. Bukas, wala na ito. Pero, ayan, nag-iwan pa siya ng nag-iwan pa siya ng kabulastugan. Sagutin po natin. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang labanan? Kung matatandaan po ninyo, ito'y matagal na nating pinapaliwanag. Yung International Criminal Court ay walang jurisdiction dito sa ating bansa. At ito, sinabi na ni Presidente Duterte mulat sa poll, bakit walang jurisdiction? Sabi niya, unang-una, yung International Criminal Court likha ng isang batas o isang tratado na pinirmahan ng maraming bansa na lumilika nitong International Criminal Court kung saan merong mga krimen, ng genocide, halimbawa, crimes against humanity, na pwede silang pumasok at litisin nila yung akusado. At meron pang isang kondisyon. Kailangan yung ididemanda mong bansa o estado o gobyerno walang kakayahan na usigin yung mga nasa ilalim ng mga krimen na ito. Yan ang kondisyon. Madalit sabi ni Presidente Duterte, unang-una, yung batas nyo, hindi napairal yan dito sa amin. Bakit kanyo? Kasi meron din tayong salingang batas na sinusunod. At ito'y nangingibabaw dyan sa mga ginawa nyong batas ninyo. Ano yun? Sabi ng salingang batas, kailangan ng isang batas na nagbibigay ng kaparusahan, penalty. Yung ikukulong mo yung isang tao, tatanggalan mo ng kalayaan. Kailangan, yung ididemanda mo, malaman niya kung bakit mo siya dinidemanda. Ano bang hakbang o akto sa ilalim ng batas na yan na maaari siyang maidemanda. Yan ang tinatawag na right to be informed
of the nature of the accusation against him. Yun ang sinasabi ng saligang batas. At bago niya malaman yan, kailangan yung batas naipasa. O since hindi naman ito batas natin na naipasa rito, dahil labas ng batas nga ito, pinasok lang sa atin. Meron din hong reglamento ron. Pareho ng requirement sa pinapasang batas. Kasi ang batas na pinasa natin dito, pag hindi mo yan inilabas sa isang newspaper of general circulation or sa official gazette, ay hindi mo mapapatupad yan. Bakit kanyo? Ano bang logic? Anong esensya? The essence is, kailangan alam ng tao kung ano yung batas na yon. Kailangan malaman niya. Ay didemanda mo siya kung di niya naman nalalaman. Ngayon, pag nailathala mo na sa pahayagan o sa official gazette, ipagpapalagay ngayon ng batas na alam mo na yan kahit di mo alam. Kasalanan mo na yan kung di mo alam. Kasi nailagay na eh. Kailangan marunong ka rin na malaman mo kung ano yung mga batas na naipasa at nailathala. Yan ang naging problema ng Rome Statute. Hindi ho na ilathala, nagkalimutan eh. Wala sa official gazette. So, sabi ni Presidente Duterte, wala kayong jurisdiction dito sa amin. Sa amin o sa akin. Pero, ang problema, pumirma tayo. Sabi niya, sige, pumirma. Di, assuming na valid yung pirma namin. But, assuming na tama yung statute nyo na na-enforce dito. Nag-withdraw na kami dyan. So, wala na kayong jurisdiction sa amin. Sabi naman ng itong si Fatu Bensouda, hindi. Merong nakalagay sa Rome Statute na kahit ka nag-withdraw, umurong ka, yung mga obligasyon mo sa ilalim ng Rome Statute ay hindi pa rin matatanggal. Pati na yung obligasyon mo magbayad kung ikay masintensya na magbayad ka ng danyos. Yung withdrawal mo, yung pag-urong mo bilang miyembro, hindi maapektuhan ang jurisdiction ng korting ito kaugnay sa mga kriminal na investigasyon at mga prosedimento kaugnay dyan sa nagwi-withdrawng bansa. Sapagkat yung bansang nag-withdraw yan, merong tungkulin na mag-cooperate. Lalong-lalo na kung yung ginawa niya na supposed to be crime o supposed to be na inimbestigahan ka, nangyari bago ka nag-withdraw at nagkaroon ng investigasyon. Yun ang sinasabi ng batas nila. Kailangan naumpisa na yung investigasyon. Pag naumpisa na yung investigasyon laban sa'yo at nag-withdraw yung bansa mo, pasok ka pa rin kasi naumpisa na. Ito ang problema. Di nag-withdraw tayo. March of 2020. Ang problema, itong si Fatu Bensouda, pinagpipilitan niya na, hindi, nagsimula na kami ng mga investigasyon dito. Di tinignan ho natin yung batas nila. Ang ginawa lang ho nila, preliminary examination. Ano ho ba ang kaibahan? Yun ang preliminary examination. Tinitingnan muna kung yung bang krimen na dinidemanda kay Presidente Duterte ay kasama doon sa mga krimen na nakalista ron. Ano ba yun? Isa na nga yun, genocide. Kasama na rin yung mga tinatawag na pagpatay na dinidemanda sa kanya. Pero maliban ho doon, hindi lang yung kung papasok yung krimen na ididemanda sa'yo. Ang mahalaga ho doon,
yung bang bansa o yung gobyerno mo ay walang kakayahan na usigin ka. Kasi kung merong kakayahan, ito yung tinatawag na principle of complementary. Hindi ka pa pwedeng idemanda, walang jurisdiction ang International Criminal Court. So ito na. Yung preliminary examination, sinimula nila. Nag-withdraw tayo habang ginagawa nila yung preliminary examination. Kaya ang sabi natin nun, preliminary examination lang, yung Rome Statute, sinasabi niya yung formal na investigasyon, yung preliminary investigation. Kasi yung preliminary investigation, meron ng finding na pumasok ka dun sa mga requirements para magkaroon ng jurisdiction. Wala pa yung formal investigation. Wala pa yung preliminary investigation. At napatunayan natin na yung tsoreng yun ay tama. Bakit kanyo? Kasi itong si Fatou Bensouda, yung rekomendasyon niya na nilabas kahapon, meron na raw na paniniwala na itong si Presidente Duterte nagkamit ng krimen at itong gobyerno niya walang kakayang usigin siya. Kaya dapat daw meron ng full, formal, preliminary investigation kung merong probable cause na pwede mo na talaga siyang i-demand. Anong ibig sabihin? Hindi ibig sabihin, di ngayon ka palang magpe-preliminary investigation, ngayon ka palang magpo-formal na investigasyon sa kanya. Yung ginawa mo noon, preliminary pa lang. So madalit sabi, since nag-withdraw ang Pilipinas, bago ka nagsimula ng formal na investigasyon mo, di wala kang jurisdiction. Yun. Na-validate lalo. Kaya kayo talaga, walang mangyayari yan sa kaso nyo. Sige, magkakasubukan. Paano nyo naman kaya? Paano nyo hindi kayo makapasok dito Ano man sabi ni Agnes Calamard? Sapato antay rin to, antay Duterte, antay Pilipinas din to. Si Calamard naman, sabi niya, naku, yung merong ray of hope, may pag-asa dun sa mga grieving families. Sapagkat daw, si Presidente Duterte, lilitisin na. Talagang mga, ewan ko ba sa inyo? Tingnan niyo muna yung batas niyo. Yung sarili niyong batas nagsasabi wala kayong jurisdiction. Ay, nako. Gagawa ko tayo ng lalabas po natin yung ating official statement mamaya. Kasi nagtatanong yung mga media kung ano raw ba ang posisyon natin dito. Kaya si Presidente kahapon, sabi niya, pag-aralin nyo yung mga human rights group, tingnan nyo kung ano ang sitwasyon ng droga dito sa ating bansa. Talagang yung mga namatay dyan, talagang naglalaban yan. Yung iba naman, mga pinatay ng mga sindikato, sila nagpapatayan. Ang problema kasi dito sa pinagpapaniwalaan niya yung mga kalaban ni Presidente Duterte, lalong-lalo na yung Rappler. Isa ito sa mga nanira. Nako. Anyway, tingnan po natin. Tingnan natin kung anong kahihinatnan nito. Basta si Presidente, sabi niya, pag kayo ay pumasok sa droga at sisirain niyo ang henerasyon ng aking mga kababayan, papatayin ko kayo. Ito naman mga kalaban natin ng gobyerno. Ginagamit yung papatayin ko kayo.
I will kill you. Yun daw, lumilika daw ng culture of impunity yun. Problema sa inyo, hindi nyo iniintindi. You're always taking this president literally. Ang ibig niya sabihin, I will kill you, kukulong kayo, uusigin kayo. It means, I will kill you means, as I said in my interview dun sa BBC, it means only that the president will pursue you to the ends of the earth and prosecute you and put you behind bars. Yun lang ang ibig sabihin nun. Kukulong ka. Didemanda ka. Killing you softly. Wait. Sabi nga nung kanta. O, yun. O, teka muna. Pahinga muna tayo sandali. At babalikan po natin kayo. Alam nyo, kagabi, kasama ko tayo dun sa regular televised address to the nation ng Presidente at ng mga ilang piling miyembro ng kabinete, kaugnay dun sa mga kailangang malaman ng publiko. At tayo po, inilabas natin doon yung mga problema, yung mga kailangang panandalian ng mga nakausap natin. Kaugnay po sa opisyal na paglalakad natin. To know the concerns and to respond to invitations for us to speak. Isa ko sa mga napunta natin a few days ago sa Mindoro. Punta ko tayo doon. Sa imbitasyon po ni Governor Mons Dolor. At kagabi nga po, kasi sabi ko nung mga nakausap natin sa Mindoro, mga barangay kapitan, mga mayor, mga mangingisda, mga barangay tanod, mga ordinaryong tao po doon. Dami nilang inilatag na suliranin. Katunayan, doon sa mga dialogue natin sa kanila, iba-ibang dialogue ginawa natin. May dialogue sa mangingisda. May dialogue sa mga local official ng Oriental Mindoro. Dialogue pa sa mga empleyado ng Kapitolyo. Pagkatapos, pumunta tayo sa Puerto Galera. Yun, sa Calapan, Mindoro yun Kausap natin sa Puerto Galera si Mayor Rocky Ilagan. Kausap po natin yung mga barangay kapitan doon. Pati yung isang west doon. And then, balik tayo ng Calapan, kinaumagahan. Tayo naman ay nagbigay ng courtesy call kay Mayor Rocky Ilagan. Sambeda Law. At pinulong po niya, nandun yung mga barangay kapitan. Katunayan marami tayong tinawagan ng cabinet members doon. Si Secretary Dar. Sino pa ba nagsalita doon? Pati si First Lady, nag-video call tayo. Pati na si Presidente Duterte sa Puerto Galera, nag-video call, matagal, kinausap niya. Pakita ko natin yung mga larawan sa inyo. O yan, kausap po natin yan yung kausap natin. Si Governor
Bons Dolor. Tingnan nyo, meron pa akong SAS, binigyan nila ako. Yan daw ang SAS na binigay ko sa atin. Pagkilala daw na ako'y isang special na kaibigan ng Oriental Mindoro. Oh, anyway, yun ang sabi sa atin. Meron pa tayong plaque. Yan, ayan o, yung foreman, binigyan niya ako. May nakakatuwa doon si Governor Bons Dolor. Meron siyang kwarto roon. Pag meron daw siyang mga special na mga bisita, special na seremonya, doon niya ginagawa. O doon niya ako nilagyan ng SAS. Saka yung may plaque pa siya eh. Oh, salamat ha, Governor Bons Dolor. Ito naman Ito naman yung mga barangay kapitan na kausap po natin. Tingnan nyo, may social distancing sila ha. Malalayo ang mga agwat niyan. Yan sa legislative building ng provincial ng Kalapan ng siyudad kay Mayor Rocky Lagan. Yan nung binigyan naman tayo ng breakfast ni Governor Bons Dolor. Kasama ho natin dyan yung mga vice mayor, may mayor, pati yung by the way, yung kapatid ho ni Secretary Alcusi, yung alkalde ng isang bayan dyan, na-meet din natin. Marami tayong nakilala at nalaman natin. Yun tayo, pagdating ho natin, dyan, Pierre ho yan ng Pierre. Na habang inaantay natin yung barko. Ano pa? Ito naman ito, medyo naging controversial ito eh. Kikita ho niyan. Yan ay grupo ng mga mangingisda dyan sa Oriental Mindoro. Mga 200 sila dyan. Yan ang pinulong po. Kasi meron talaga silang distribution ng mga motorboats. Yun nga, yun sinabi na natin kay Presidente. Meron silang yun programa ni Secretary Dar ng Department of Agriculture. 400 na motorboats, bibigyan sila. At yung isang motorboat, 2 ang magmamayari. Maganda ho. Ayan, tingnan niyo yung social distancing na yan. Tsaka kung papansinin po ninyo, wala po yung mga pinto. Ibig sabihin, open air yan. Open air. Kita niyo yan, Hindi ba nasuzoom yan? Hindi. Hindi nasuzoom? Zoom mo nga. Para makita ng audience natin. Zoom mo pa. Para makita nila na talagang open air ito eh. Covered siya. Pero tingnan nyo, yung buong paligid talagang bukas. Walang mga pinto. Kaya napaka-safe. Okay. So, marami yung problema ang binigay sa atin. Itong mga mangingisda, nagre-reklamo, kaya sinabi natin kay Presidente kagabi. Biro nyo daw, violation lang, wala lang silang ID, inuhuli sila ng mga Coast Guard. Hindi lamang sila inuhuli, kinukulong pa. Hindi lang yan. Pati yung mga bangka nila, kinukumpiska o biro nyo nga naman. Ayun, oppressive talaga. Nag-react si Presidente dyan nung unang kumakausap tungkol dito. Sabi nito mga mangingisda, sir naman, buti pa yung mga tricycle driver at mga jeepney driver. Pag nahuhuli nila kung anong violation, tinitikitan lang. Kami, ID lang, wala kaming ID, nakalimutan lang namin yung ID. Basta mga slight violation. Kinukulong na kami, kinukumpiska pa yung aming mga boat, means of livelihood namin. Grabe, Kaya iutos kaagad si Presidente Duterte, sabihin dyan sa mga maritime authority, sa mga Coast Guard. Oppressive yan, hindi po pwede yung ganyan. Patupad yung batas. Pero bigyan nyo ng compassion kung ganyan lang naman Hindi dapat ganyan. Yan Hindi yan, hindi pa yan. Sabi niya, alam nyo ba, pag kami napapadpad sa ibang lugar, na-arresto rin kami. Hindi na namin lugar yun. Ganon din ginagawa. Kinukulong din kami. Talaga naman. Ngayon,
O bakit ko nasabing naging kontrobersyal? Kasi nung nagsalita ho tayo dyan sa grupong yan, mga 200, nung unang-una si Governor Bons Dolor, nagsalita ho siya walang face mask. Ako rin no, nagsalita. May face mask ho ako. Pag, lahat naman kami, pagpasok doon, may face mask. Doble nga ho yung face mask ko eh. Di ba, doble ako palagi magsuot eh. May face mask na, meron pang face shield. So, nagsalita tayo. Alam nyo, pag nagsasalita kayo may face mask, di ba, si Presidente Duterte, napapansin nyo, Presidente Duterte, ma-fold eh. Kaya para marinig ng gusto, lalo pa kung yung sound system mo, hindi mga kagandahan, kailangan talagang tanggalin mo. O madalit sabi, binaba natin. Naku, merong nag-post, yung mga kabataan doon. Tapos tayo pinakanta pa ni Gobernador. Pinagbigyan naman natin to entertain them. Nag-post doon, malugod daw akong kumakanta na walang face mask, ang nagsalitang walang face mask. O di ngayon, itong mga media naman, o yan ang ating mga kasama doon. Grupo nila Chadi at Romac Makapinlak. Naging controversial kasi inilabas sa social media. O di syempre, inabot na naman tayo ng bashing. Ako naman ordinaryo na. Sabi ng media, nag-violate ka daw, secretary. Ano mo masasabi mo? Di, nag-issue tayo ng paliwanag. Unang-una, sabi natin, hindi ako nag-violate, nor si Governor Bons Dolor nag-violate. Kasi sabi niya, senior citizen niya, Secretary Salvat nandun. Bawal yan lumabas ng bahay. Di sinagot po natin isa-isa. Unang-una, tayo may official invitation. At pinakita ko yung official invitation galing kay Governor Bons Dolor. Talagang formal letter invitation. Tinanggap natin. Sasalita tayo. Doon sa grupo nga ng mga mayors, vice mayor, mga empleyado. Pagpasok ko namin, lahat ho doon naka-face mask. Pagkatapos, alam nyo, may nagregalo sa atin ito, face mask. So, palagi tayo may dala. Pinamimigay natin. Doble ang face mask nila. Dinoble. Habang nag-aantay sila ng pagsasalita namin, nagdoble sila ng face mask. May face shield. Mas marami rin naka-face shield. Madalit sabi, safe na magtanggal ka yung magsasalita o yung kakanta. Kasi nga, lahat sila naka-doble mask, may facial pa, and more importantly, sabi ng mga doktor, mga scientists, ligtas tayo pag open air, gaya ho niyang lugar na yan. Open air. Madalit sabi, hindi nakakulong si virus. Another thing, bakunado ho ako, full bakuna na ho ako. Kaya hindi, at madalit sabi, ligtas, pareho kami bakunado ni Gobernador. Yun naman nung sinasabi na senior citizen, hindi ho applicable kasi yun ang mga government officials, kung meron silang official na lakad, hindi ho bawal yun. So, marami ho tayo, maraming itong mga barangay kapitan, nagre-reklamo. Bakit naman daw yung isang USEC niya sa DILG nagpo-post at ninangalanan daw yung ilan sa kanila na may violation, may criminal liability. Wala pa naman daw demanda. Kumbaga, oppressive din. Mali rin naman yun. Kumbaga, siniraan mo na. Ano pa? Reklamo. Sabi niya, Sek, 6,000 lang tinatanggap namin, yung iba 5,000. Pwede ba? Dagdagan kami naman mga frontliners, mga barangay kapitan.
Yan naman ang mga barangay tanod sa Tondo, yun din reklamo, kami naman noon, ako allowance lamang. Kano allowance? 400 pesos. Kawawa naman. Kaya, madalit sabi, ang dami yun. Isa pa sa pinakamalaking problema daw nila sa Oriental Mindoro. Naku, yung baha, kasi wala daw sila mga dike, mga dikes. Yan ang problema. Kaya tinawagan natin si Secretary Villar, pati si Presidente nga. Nag-video call. Wala ba dyan yung pinakita yung video call ni Presidente? Meron akong pinakita dyan Tingnan mo, yung mga nahuli. Nag-video call si Presidente. Baka hindi ko na. Anyway, nag-video call si Presidente at yung problema pa daw nila doon. Walang bakuna. Pinaliwanag naman humingi ng paumanhin si Presidente. Alam nyo, inuuna natin yung mga lugar na punong-puno ng virus. Pero darating, nangako naman Secretary Charlie na merong darating dyan sa Puerto Galera, dyan sa Nasugbu, Sampa, dyan sa Calapan, Mindoro. Alam nyo ba na yung bakuna natin 7 milyon na? Kaya kayo mga kritiko. Nangangantsaw kayo noon. Nako, wala yung bakuna yan. Yung rollout nyo, walang mangyari dyan. Tingnan nyo, 7 milyon na. Alam nyo, baka by Disyembre, pag continuous yung supply ng bakuna, nako, maganda ang kalalagyan natin. Makukuha natin yung herd immunity. Pero kung makikinig kayo sa mga oposisyon na senador, saka yung mga kritiko, nako, walang mangyari dyan. 5 taon, di pa natin makakamtam yan. Kaya ngayon, tahimik ko sila. Hindi nila wala man lang pumupuri sa kanila. Okay. Anyway, mga inabot na tayo ng oras. So, pansamantala po tayo magpapaalam sa inyo at hanggang sa susunod na pagkikita natin, ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo. Nagpapaalala na naman na magsuot po kayo ng inyong face mask, ng inyong another face mask, doble at ng inyong face shield. Yan. Ganda, At pag kayo po ay nasa labas na, siguraduhin nyo lang na kayo ay mag-observe ng 2-meter distance or 6 feet. At palagi po kayong maghugas ng inyong mga kamay with water and soap unless meron kayong palaging dalang alcohol. At huwag nyo kalilimutan yung palagi ang paalala na tayo ay magpakalusog. Talagang pag malusog, kahit na tayo tamaan, walang mangyayari dyan. Talo natin yung mga virus na yan. Kumain kayo ng gulay, ng prutas, uminom ng maraming tubig, uminom ng vitamina, mag-ehersisyo sa umaga, matulog ng at least 8 hours a day, magpa-araw, vitamin D, morning sun. And of course, matapos ng isang mahimbing na pagtulog at nagising na tayo sa umaga, ang una po natin gawin, kahit na huwag na kayong lumuhod, kaya pagbukas lang ng mata nyo, pasalamat na po tayo sa dakilang Diyos na lumikha sa ating lahat. Sa pagbibigay sa atin ng buhay, sa pagdugtong ng ating buhay, sa pag-akit sa atin sa tamang landas. At pasalamatan din po natin sa pagbibigay sa atin ng talino at malikhaing isip upang kabakahin natin itong coronavirus. Salamat din po tayo sa pagbibigay sa ganitong uring presidente na talaga namang sinusuong lahat, panganib, buhay niya. Mapaglingkuran lang tayo ng matapat. At magdasal din po tayo na palawigin pa, palusugin pa ang presidente natin upang makatapos siya sa kanyang panunungkulan. Let us tread the path of roses. Let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo. And I love you. Alam mo, hindi ako kampanya. But Sal Panelo would be a very important asset kung tatakbo ka. Kung mapilit kitang magtakbo. Alam mo, ganun ka lang, magdamit,
bakit ka ba magdamit ng ganun? Pero okay naman, gusto man na siguro ng tao. But I said, we would be lucky, the entire country, kayong mga kababayan, maswerte kayo si Panelo, magamit ninyo ang utak ni Panelo. Sayang. Gamitin natin. Make him whatever in the future. Marunong.